Saan ito? Talaga namang dugo ng matandang iyon. Ngayon ay tinawag ako. Baka bumalik na ang mga halimaw. Hindi, kanina ako. 20 taon pagkatapos ng malaking pagbagsak ng mundo. Bumalik ang mga insekto. Inatake ang huling base ng tao. Liksuantay, huwag ka nang magpapakamatay. Nandoon ang mech ko. Sa wakas, nakuha ko na ang araw na ito. Parang 20 taon na ang nakalipas. Tanging mech lang ang makakatapat sa kanila. Ngayon, ako na ang magliligtas sa inyo. Ako na ang lalabas na bida. Lixwanti. Huwag ka nang mangarap ng tungkol sa iyong mech. Hindi kayang pigilan ng mga sirang bagay mo siya. Gusto kong labanan ang mga hayop na ito. Hanggang sa dulo. Sige na. Babala, nasira ang hydraulic system. Talagang hindi siya nasaktan. Sira ng hydraulic system. Babala, maraming bahagi ng cockpit ang nasira. May dugo at hininga. Tiyak na dugo nga ng matandang iyon. Ako na ang bahala sa'yo, mag-isa lang ako. Suriin ang dugo. Lixwantai. Tagapagmana ng Red Flame Armor. I activate ang karapatan sa pagsipsip at ebolusyon. Ah! Bata. Tinanggap ko ang mga kalat mo. Hindi ako namatay. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar. Siyempre pamilyar ka. Ito ang mech na ginamit ng lolo mo. Nakonekta na ang Red Flame Armor. I activate ang lahat ng otorisasyon. Natuklasan ang High Energy Reaction Core. Inirerekomenda ang paglamon para sa upgrade. Lamon. Paano kakainin? Automatikong sinisipsip ng core. Yung bagay na yun. Natapos ang pagsipsip. Nagdagdag ng 350 karanasan. Kasalukuyang antas isa. Kulang ng 650 puntos para sa pag-level up. Ah! Kinain niya ang bagay na iyon. Sobra na ang kakayahan ng Draber. Ang pagod ay labis. Ano itong mecha? Hindi ko pa nakikita ang ganitong teknolohiya. Ang bigat ng katawan. May isa na namang halimaw. Antas A na mutant na halimaw. Sobra na ang kakayahan ng Draber. Iminumungkahi ang pagpatay sa mga mababang antas na mutant na halimaw sa paligid. Mabilis na mag-ipon ng enerhiya. Pwede pa palang ganito. Kayo na lang. Karagdagang 50 na karanasan, 50. Wala nang oras. May paraan bang pwedeng maging malakas agad? Nakamonitor ang abnormal na lakas ng kalooban ng Draber. Binubuksan ang nakatagong opsyon. Kailangan bang gumamit ng buhay para sa sapilitang pag-upgrade? Gumamit ng buhay Kumpirmahin.
Gumamit ng buhay. Sa pilitang itaas ng isang antas. Kailangan bang kumpirmahin? Enye. Ay. Enye. Aha. Tapos na ang pag-upgrade ng overdraft. Kasalukuyang antas, ikalawang antas. Na-unlock na ang kakayahan. Pagsabog ng kamao. May abnormal na senyales ng buhay ang driver. Inirerekomenda ang agarang pagtigil sa labanan. Tigil. Ngayon pa lang nagsisimula. Aha. Pagsabog ng kamao. Sinuntok ng kamao ang binti ng E-level. Na-activate ng batang ito ang red flame sequence. Ang buhay ng driver ay labis na naubos. Matigas na lumaban. Isa pa nga. Nakita ko na. Ito na iyon. Hayop ka. Siguradong ikaw ang akin. Malapit nang bumagsak ang estruktura ng katawan. Nasa kritikal na antas na ang vital signs ng piloto. Sa pamilya ni D. Tulad ng lolo niya, ayaw magpatalo sa peligro. Na-detect ang external na pinagmulan ng enerhiya. Temporaryong stabil na. A-unlock ang emergency na opsyon. Overload ang core. Mapilit na pagsunog ng enerhiya ng core. Activate ba? Activate. Naging matagumpay ang pagsipsip. Tumaas ang antas ng 3 beses. Nanalo. Nanalo siya. Nawala ang A-level. Na-unlock ang bagong kakayahan na Molten Shield. Naka-upgrade na. Magaling, bata. Pero simula pa lang ito. Ano na namang kalokohan ito? Sakit ng ulo. Sino yung matandang fox? Bakit kaya ko kontrolin ang mech? Permahan. Sinasadyang inactivate ang mech. Nagdulot ng pinsala sa silangang depensa. Ang Red Flame mech ay permanenteng isasara simula ngayon. Nasira. Iniligtas ko ang buong base. Iniligtas ko tayo. 20 taon na ang nakalipas. Ang lolo mo ang nagmaneho sa mech na ito ng magalit. Maraming naiwang nasawi. Nakapagmaneho na ang lolo ko ng mech. Sinasabi bang yung pendant? Bago pumanaw ang lolo mo, ipinasa niya sa iyo ang pendant. Ito ang kasunduan ng inyong pamilya at sa akin. Pareho kayong may iisang dugo sa inyong mga ugat. Bata ka pa. Gusto mo ba akong tulungan na sunugin ang matandang to? Huwag magdulot ng gulo. Ayaw ko pang mamatay sa silid ng interogasyon. Deputy Director Zeng. Nang aapi ng bata, ang lakas ng iyong kapangyarihan. Lao Zhao. Ito ang desisyon ng parlamento. Sang-ayon ang parlamento. Mula ngayon, si Lix Wantay ay mapupunta sa ikapitong pabrika ng repair ko. Siya ay isang disipulo ni Ma. Ako ang bahala sa kanya. Disipulo ni Ma. Ano yun? Anong klaseng bagay yun? Zhao Mantang. Ikaw ay nag-alaga ng isang mabangis na hayop. Ikaw, kaya huwag ka nang mag-alala. Tandaan mo ang mukha na ito. Ang Red Flame ay hindi basurang bakal. Hindi rin ako malas. Sobrang dami ng walang kwentang sinasabi. Bata, alam mo ba kung ano ang Chuma Dima? Hindi ko alam. Alam ko lang na ang mecha ay kayang kumain ng mga halimaw. At pwedeng lumakas. Kumain ng halimaw. Iyan ay pagkain ng mga Diyos. Mga Diyos. Ito ang sinasabi ng matandang fox. Sa disyerto na ito, ang kapangyarihan ng mga Diyos ay maaaring pagsamahin sa mga mech. Pinili ka ng pulang apoy. Kailangan mong bayaran ang kanyang utang. Utang? Ano bang kasunduan ng lolo ko sa matandang soro na ito? May utang ang matandang iyon sa pamilya ng tiyahin.
Ngayon, ikaw na ang dapat magbayad. Ano man ang utang. Basta't mabuhay muna tayo. Ayusin na lang natin. Nakakalungkot tignan. Itong mga sirang bakal. Kaya palang tiisin ang E-level na atake. Dito ka. Panahon na para sa iyong unang aral. Ito ang pangunahing kaalaman ng mga Diyos. Ang bagay na dinala ng iyong lolo mula sa puwang ng kailaliman ay nagtatago ng isang Hujea Taeye. Hujea Taeye. Sinaunang kasabihan sa Hilagang Silangan. Huliu Huang Zihui. 5 dakilang Diyos ng tahanan. Ang nasa loob mo ay mula sa angkan ng Hujea. Malakas ang ulo. Malaki rin ang kakayahan. Kaya't kaya niyang kainin ang mga halimaw. Kailangan ng mga Diyos ng pangangalaga at debosyon. Sa mundong ito ng katapusan, kulang ang debosyon. Ang mga nukleus ng mga halimaw ay nakikinabang din. Ito ay isang uri ng enerhiya. Ganun pala. Kaya pala sa tuwing nakakain ako, nararamdaman kong lumalakas siya. Lumalakas din ako. Tandaan mo, mas marami kang nakakain. Mas lalakas siya. Pero mas malalim din ang pag-atake sa katawan mo. Bata, hindi ka makakilos. Matagal ka nang napunit sa piraso. Tulungan mo ako. Halos pinatay mo ako sa apoy. Sige na. Walang paligoy-ligoy. Ngayon, ikaw ay isang first class na kapatid na lalaki. Ang antas na pagkumpuni ng match ay 40% lang. Kung gusto mong maging mas malakas, maghunting ka. Nakatago ang mga halimaw na iyon. Hindi nila alam kung ano talaga ang balak nilang gawin. Ito ang unang misyon mo. Nakita na may mga insekto sa ilalim ng base na nagkakalat. Level A. Perfect na pang practice. Patayin sila para makapag-upgrade pa tayo. Ang bagal naman. Kung kaya nilang lunukin, kaya nilang isilang. Huwag kang pihikan. Mga hayop na ito. Ayaw sa pamilya, hindi nila gusto. Iwan mo na lang ang mga armor mo sa kanila. Ayos na meron kang makakain. Pumili pa. Matandang kaibigan. Tara, kumain tayo. Hintayin mong busugin kita. Tingnan kung sino pa ang mga has na tawagin kang bakal na basura. Ay, bakit ang dulas ng lupa dito? Gago mong sweet na to, gusto pang maging mga ngaso. Kung kaya mong, ikaw na ang magbukas. Grabe. Ang dami naman. Nakita ang F-class na mutasyon na grupo ng mga hayop. Mga nasa 200 ang bilang. Inirerekomenda na i-activate ang area cleanup mode. Paglilinis sa lugar. Wala akong ganong kakayahan. Kung wala, pipilitin na lang. Huwag na mag-aksaya ng oras. Simulan na natin. Sige na. Sino matatakot? Tapos na ang pagsipsip. Dagdagan ang karanasan ng 15. 5:00 pa lang. Sobrang kulang niyan. Babala. Nasira ang hydraulic tube ng binti. Bumababa ang mobility ng 0%. Lumayas ka. Tanga. Nagsisilbi kang proteksyon para sa kanila. Kaya mo. Sige, ikaw na. Sumpa. Walang katapusan. Bata. Gusto mo bang subukan ang apoy ng pamilya? Apoy. Anong apoy? Ang pamilya ng asawa ay mga fox na apoy. Sila ay likas na may kakayahang kontrolin ang apoy. Ngunit ang kapalit ay ang pagsunog ng iyong dugo. Gaano karami? Hindi marami. 1 taon ng buhay. Taon. 1 taon. Taon. Ang matandang soro na ito ang sobra pang masama. Babala. Nasira ang proteksyon ng core ng pugon. Wala nang pagpipilian. Hiram. Ang sarap. Tapos na ang pagsipsip. Nagdagdag ng 5,050 na karanasan, dagdag pa ng 50. Habulin na natin. Huwag silang makalayo.
Tapos na ang misyon. Nakain natin ang kabuang 187 na A-grade na mutasyon na hayop. Karanasan na nadagdagan ng 2,805. Ang saya. Ganyan lang yun. Kasalukuyang Antas 3. Na-unlock ang kakayahan sa Antas 4. Hininga ng apoy na Fox. Naka-upgrade na. Tumaas ang antas ng hininga. Saan ka pa, dito na ba? Noong araw, isang upuan lang nakakain na niya ng 1,000 piraso. Nagsisinungaling ka. Itong tunog. Hindi tama. Na-detect ang BC class na mutasyon na hayop na reaksyon. Agad na mag-evacuate. Ilfi class. Sabi sa Intel na iisa lang ang daga, di ba? Kakaiba. Sapat na ang pagkain na ito para mapuno ang mag-isa kong tiyan. Kung iyon ay sumabog dito, diretso akong masisira. Mataas na enerhiya na babala. Inirerekomenda ang agarang pag-iwas. Mataas na enerhiya na babala. Inirerekomenda ang agarang pag-iwas. Swerte. Huwag kang umiwas. Sumugod ka. Ang tiyan nito ang mahina. Sigurado ka. Ang angkan ng Gu ay nabuhay ng 3,000 taon. Makakapagpanggap pa ba ito sa iyo? Mahina. Ito ang tawag mo sa mahina. Siguro kailangan mong sunugin para lumambot ng konti. Sabi mo na sana agad. Epektibo. Babala. Nawasak ang armor sa dibdib ng 40%. Tapos na. Hindi na makagalaw. Bata, gusto mo bang mabuhay? Siyempre. Kung ganoon, ibigay mo ang kontrol sa akin. 3 segundo lang ang kailangan. Ipasa mo na sayo. Ibabalik mo ba sa akin? Siguro. Ipasa ko na sayo. Maliit na bagay. Nangahas magsalita sa harap ni Tia. Anong ginawa mo kanina? Tinulungan kitang patayin ang isang malaking insekto. Ngayon, kumain na ito. Na-detect. V-level na A-base score. Kasalukuyang hindi sapat ang antas ng mech. Mas mataas na panganib sa pag-ubos. Kumpirmahin ba? Pag-ubos ng mas mataas na antas. Sabi ni Mang Zhao, kung kakain ng mataas na antas ng core, pwedeng sumabog. Natakot. Alainan, ano nang kinatatakutan mo? Babala. Sobrang enerhiya. Pagtanggi ng core. Pumutok ang temperatura ng reaktor sa 3,000 degrees. Nasunog na. Parang pinuno ng lava ang katawan. Tiyaga lang. Ito ang galit ng malaking od na bumabalik sa atin. Kung nalunok ka nito, talagang patay ka na. Umalis ka. Bata. Sobrang ganid, ahas na lumalampas sa elepante. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita, tulungan mo ako. Pwede naman. Ano ang kapalit? Anong kailangan mo? Kanina, kumuha na ako ng 1 taon ng buhay. Magdagdag pa tayo ng 2 taon ngayon. 3 taon na ang buhay, 1 buhay ang kapalit. Mas matindi pa sa usuri itong matandang Soro. Sa dulo ng transaksyon. Sunugin mo siya. Matagumpay na nilamon ng pilit. Dagdagan ang karanasan ng 1,200.
Nakataas ang antas mula 4 hanggang 6. A-unlock ang kakayahan. Tamang temperatura na armor. Pinalakas na kuko ng apoy na fox. Sarap. Ayos lang. Masaya ako sa pagkaing ito na ako lang ang kumain. Palitan ng 3 taong buhay. Maaari bang hindi maging masaya? Kung patuloy mong kakainin ito, ganoon ako kalakas. Basta't matibay ang buhay mo, kaya mong kumain kahit bumagsak ang langit. May panganib ang pagsipsip ng mas mataas na antas. Ano naman? Gusto ko talagang makuha ang pinakamalakas. Kumain ka ng B-level na core. Swerte. Hindi sumabog. Swerte. Alam mo ba kung gaano kataas ang mortality rate sa pag-akyat sa antas? 79%. May kasama, hindi mamamatay. Nakakita ko ng isang pattern. Kapag mas malakas kumain, mas mabilis ang pag-akyat. Kagaya ng iyong lolo. Walang pakialam sa buhay. Ganoon din ba ang lolo? Hindi nakapagtataka na kaya niyang palakihin ang red flame ng ganoon kalakas. Nang abandoned na minahan, doon ay kamakailan lang nagkaroon ng maraming deep abyss na nuclear reaction. Tinatayang ito ay isang pugad ng mga halimaw. Pugad ng mga halimaw. Gaano karaming mga halimaw? Hindi alam. Ngunit ang antas ay dapat nasa pagitan ng T at D. So hanggang BC. Sapat na ang pagiging nag-iisa. Kailan tayo aalis? Hintayin mong matapos ang iyong match. At saka, hindi ka nag-iisa sa pagpunta sa pagkakataong ito. Sino? Anning. Lumapit ka. Ito ang taong laging nahuhuli. Siya ang partner mo sa misyon. Hindi ko kailangan ng partner. Lalo na kung siya'y pabigat. Hindi mo alam kung sino ang pabigat. Sana hindi ka mamatay sa minahan. Itong walang ekspresyon na mukha. Sobrang nakakainis. Ang amoy niya ay si Liuxian. Si Liuxian. Hulihuang mula sa Liuhui. 5 pangunahing Diyos ng tahanan. Si Liuxian ay ahas. Kami ng apoy na fox ay hindi magkasundo sa kanila. Saan ang direksyon ng minahan? Sumunod ka sa akin. Huwag mahuli. Ang bilis naman. Tiyak. Puro palabas. Tara, sundan mo siya. Mabagal. May rocket ba ang armor mo? Okay na ang makatakbo yung kalumaan mo. Ang sinasabi nitong tao talaga ang pangit pakinggan. May mga 3 pulang C-level dito sa loob. At may isang pinaghihinalaang B-level na pinuno. Sundin ang plano. Ako ang bahala sa pagpatay sa ulo. Ikaw ang responsable sa paglilinis ng mga kalaban. Bakit ikaw ang nakipaglaban sa malaki? Dahil hindi ka makalaban. Paano mo alam na hindi ka makalaban? Haha. Intuition. Bata. Huwag makipag-away sa kanya. Kapag natapos na ang laban, kunin mo na lang. May katwiran. CJ, sundin mo lang ang gusto mong gawin. Simulan na. Mabilis na hindi mo makita ang galaw. Talagang magaling ang galaw ni Liuxian. Pero huwag lang tumingin. Dumating na ang iyong biktima. Saktong-sakto. Hininga ng fox. Natapos na ang pagdapo. Nagdagdag ng 180 karanasan. Kumain. Mas mataas ang kahusayan nito kaysa sa imburnal. Kasalukuyang progreso sa level na 27 ay nalinis. Nakataas ang antas 6-7. Sarap, tumaas na naman ng 1 antas. Sa ganitong bilis, mabilis na akong makakahabol sa mukha niyang walang emosyon. Naglalaro siya ng B-level. Narinig ko ang tunog. Napakahirap labanan. Kanina ang yabang. Ngayon, hindi na. Tingnan mo. Tulungan mo siya.
Tulungan mo siya. Pupunta ako para kumuha ng kill. By level na pinuno. Mas malaki pa kaysa sa ahas na iyon. Kakainin ito ng 3 araw mag-isa. Matandang Soro. Maghahanda na ng pagkain. Sobrang kapal ng kanyang panlabas na kaliskis. Hindi ko maputol. Magbitiw ka. Tingnan mo ang gagawin ko. Anong silbi mo dito? Maaari kong gawing malambot ito gamit ang apoy ko. Hininga ng apoy buong lakas. Hindi sapat. Hindi sapat ang lakas ng apoy. Kailangan ng red hot mode para masunog ito. Anong kapalit? 6 na buwang buhay. Kailangan mo na naman ng buhay. Nakaabang ka ba sa buhay ko? Kung ayaw mo, ayos lang. Babala. Nasira ang armor sa kaliwang balikat ng 60%. Ibigay. Ibigay mo lahat. Ganyan dapat. Nagsimula ang red temperature mode. Tumaas ang output power ng 300%. Halika na. %70 ng chest armor ay nasira. Nasira ang hydraulic system sa mga binti. Masakit pero masaya. Ganitong uri ng walang takot na estilo ng laban. Bakit siya naging ganito kalakas? Oras ng pagkain. Tagumpay sa pagsipsip. Nakataas ang antas, na-unlock ang kakayahan. Bakal na baluti. 2 antas. Tumaas ng 2 antas. Magandang pagkain ito. Busog na busog ako. Hindi ko kayang gawin ang ganitong kabaliwan. Pero anong karapatan niyang maging malakas? Umahon mula sa tambak ng bakal. At nakarating dito. Sa wakas, mukhang match na siya. Maganda ang ipinakita mo sa laban sa minahan. Okay naman. Kaya lang, hindi masyadong nakikipag-cooperate ang mukha niyang walang emosyon. Huwag masyadong tumingin sa iba. Madaling sabihin. Yung taong yun, tinitingnan ako parang basura. Sa bagong misyon, hindi ka lang mag-isa. Hindi rin kayong 2 lang. Sino pa? Mera Light Match. Driver. Lixuan Tai. Kayo-kayo na ang 3, magtulungan kayo. Anong tingin niyo sa batang ito? Masira pa sa aking match ang itsura. Lixuan Tai. Ikaw yung piloto na kumakain ng mga halimaw. Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Sinasabi ko lang na pangit ang match mo. 3 tao. Hindi ko kailangan ng pabigat. Nandyan na naman. Ito bang tao na ito ay laging ito lang ang sinasabi? Anong ingay? Ito ay itinakda ng konseho. Ang tieling ay nasa hilagang silangan. Kamakailan, may kakaibang reaksyon ng enerhiya. Hindi bababa sa 5B class. Maaaring mayroon pang mas malalaki. 5B class. Hindi ba't iyon ay isang malaking pagkain? Sobrang dami, sapat na ba tayong 3? Malalaman natin kung sapat tayo pagdating doon. Bihira lang na pareho tayo ng isip. Tandaan mo, si Lixuanti ang responsable sa direktang atake at pagsipsip. Si Anning ang responsable sa paghiwa at pagputol ng ulo. Si Mira ang responsable sa pagsubok at panggugulo. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Walang kalokohan. Mingzi. May mga merienda ba? Lixuanti. Bakit laging may usok ang iyong match? Singaw yan, hindi usok. Walang paligoy-ligoy. Umalis na. Ang bilis naman ni Anning. Ganito na naman. Anong pinagmamalaki? Sundan natin. Hindi lang 5 ang tunog na iyon. Nakahalata si Gujaya ng maraming amoy ng karne.
3,000 kilometro sa unahan. Nakatukoy ng reaksyong enerhiya. Napakarami. Hindi mabilang. Ilan kaya iyon? Ito ay B. silica. Sea level na mutated B. Babala, nasira ang panlabas. Nakatukoy ang neurotoxin. Mamatay. Huwag magpanik, ito ay isang nakakalason na lason, kapag sinunog, titigil na ito. Sunugin. Lahat ng bigas, lahat ng bigas. Halika na, lahat kayo halika na. Sobrang dami, hindi maubos. May paraan ako. Paano ang pangunahing kakayahan ni Huang Xian? Gabi-gabi na nakakatakot. Electromagnetic 10 resistance. Medyo masaya itong babae na ito. Ngayon, ako na ang susunod. Rongxi natapos, dagdagan ng 30 ang experience. Kahit na maliit ang halaga. Kahit na maliit ang halaga. Pero hindi ito problema dahil sa dami. Mas malakas ang firepower dito kaysa sa minahan noon. Ang bilis ng paglaki niya ay sobra-sobra. Pagkonsumo ng yuan-yuan na karanasan positibo 1200. Nakuha ang passive ability toxic resistance. Bawat uri ng resistensya. Sa susunod na pagtuklaw, hindi ka na matatakot sa pagbagal. Overload ang kakayahan ng katawan. Liao Ti, ayos ka lang ba? Ayos lang, mas lalo pang naging malakas. Yung kakayahan mong sumipsip. Kaya bang kumain ng kahit ano? Basta't ito ay mula sa A-base core, kaya nitong kumain ng lahat. Paano naman ang tao, kaya bang kumain ng tao? Medyo nakakatakot ang tanong mo. Huwag magpatumpik-tumpik. Nandyan pa ang lungga ng halimaw. Naiintindihan. Iyan ba ang lungga ng mga halimaw? Mukhang mas katulad ito ng walang katapusang butas. Natapos na ang pag-scan. Ang lalim ng ilalim ng hukay ay humigit kumulang 300 metro. Komplikado ang estruktura sa loob. Ito ay 3 natural na underground na labirinto. Gaano karaming mga halimaw ang maaring matukoy? Gray level na reaksyon, hindi bababa sa 5. Hindi malinaw ang theory level. May mas malakas pang enerhiya sa pinakailalim. Mas malakas kaya ang A level. Wala nang paligoy-ligoy. Pababa na. Muling ganito. Palagi kang hindi naghihintay. Ang galing mo talaga. Ano bang kalokohan yan? Talagang nakakainis. Masakit ang makipaglaban dito. Delikado ang maghiwa-hiwalay. Panatilihin ang pormasyon. O ay, hindi ko akalain na sasabihin mo yan. May paparating na bagay. Scorpion o isang grupo. Ako ang magbubukas ng daan. Ikaw ang magsasara. Bakit ako ang magbubukas ng daan? Dahil ang apoy mo ay pwedeng gumuho ng buong yungib. Mukhang may katwiran ka nga. Nakompleto ang pagsipsip. Nagdagdag ng 80 karanasan. Tiyak na mabilis ang taong ito. Pero tapos na ang pagpatay. Walang naiwan. Pwede ko bang kainin yung mga pinatay mo? Kahit ano. Tapos na ang pagsipsip. Dagdag 80 na karanasan. Dagdag 80.
Parehong oras. Pumatay ako ng 15. Pumatay siya ng 8. Pero nag-level up siya. Hindi ako nag-level up. Ito ba ang agwat? Nakatukoy ng malaking reaksyon ng enerhiya sa unahan, antas ni. Antas iw. Dumating na. Malaking kalakal. Ganito kalaki. Mas malaki pa sa bakal na oso ng 2 beses. Matapos ang E-grade na mutasyon na Scorpion. Talagang kakaharapin natin ito. Paano tayo lalabas kung hindi tayo lalaban? Sinara nito ang nag-iisang daanan. Tradisyon. Ikaw ang kakain, ako ang hahatiin. Enye. Avish. Matigas ang balat. Lumayo ka. Anong kalokohan to? Ang depensa nito ay sobrang hindi ka pani-paniwala. Ang kanyang shell ay sumipsip ng malaking halaga ng E-base radiation. Matigas na parang purong ginto. Para masira ito, kailangan mong hanapin ang kahinaan. Nasaan ang kahinaan? Sa tiyan. Pero hindi kanya papayagang makalapit. Babala. Nawasak ang balikat ng 30%. Putang ina. Paano pa rin ako konsumo ng lason? Bakit pa rin natutulak? Gago. Yung resistance mo ay kaya lang tumagal sa fee-grade na lason. Ang A-grade na lason ay kayang tunawin ang bakal. Lixwanti. Ikaw ang bahala sa pag-attract ng atensyon. Lalabas ako sa likod nito. Bakit ako ang magiging pain? Dahil matibay ka. Mukhang hindi naman mali. Pangit na tao. Nandito ang lolo mo. Ano? Kahit ang tiyan ay hindi mabuksan. You are you. You ane. You are you. Kapanatagan. Masyadong matigas ang kanyang shell. Walang silbi ang karaniwang atake. Kaya't gumamit ng hindi pangkaraniwan. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa sapat ang init ng apoy mo. Kung gusto mong sunugin ang kanyang balat, kailangan mong itaas ang temperatura ng 3 beses. 3 beses. Ilan ang buhay ang kailangan para dito? 2 taon. 2 taon. Sulit ba? Dalawang taon. Sulit ba? Tara na. Sobrang init, simulan na. Ang temperatura ng core ay umabot sa 5,000 degrees. Babala, abnormal ang mga senyales ng buhay ng driver. Sunugin mo ito hanggang sa masira. Gusto mong tumakbo. Nakita ang mataas na temperatura na reaksyon. Inirerekomenda agad na lunukin. Siyempre, ikaw na ang bahala. Kapag natapos ang lunok, dagdagan ng 500 ang karanasan. Makakakuha ka ng pansamantalang kakayahan. Malasong apoy. Sobrang bilis, hindi ko maiiwasan. Babala. Ang estruktura ng balakang ay malapit ng bumagsak. Nasira ang hydraulic system ng balakang. Masisira na ako. Bitawan mo siya. Magandang pagkakataon. Mila, tumakbo ka. Kung may lakas ka, lumapit ka sa akin. Gamitin mo ang ginawa mong kanina. Napakadelikadong apoy. Gamitin mo ang bagay na iyon. Sunugin mo ang kanyang shell. Halika na. Pangit na nilalang. Gusto mong tumakbo. Kumain. Nabusog, karagdagang 3,000 yaso.
Nakataas ang antas mula 9 hanggang 11. Enye. 2 antas. Muling tumaas ng 2 antas. Level 11 na siya. Isang sabay na tumaas ng 2 antas. Ayusin ang labanan. Magpatuloy sa pagpasok. Sandali. Ang iyong braso. Walang pakialam sa iyo. Itong taong ito, kahit nasugatan, matigas pa rin ang bibig. Ang mga kokoon na ito ay mga itlog ng alakdan. Hindi itlog. Ito ay imbakan ng pagkain. Nasa loob ay ang nahuli na biktima. Biktima nga. Mga nawawala sa pamayanan. Patuloy na nanghuli ang mga halimaw ng tao. Palakas ng palakas ang reaksyong enerhiya. Yung bagay sa pinakaloob ay mas malaki pa sa alikabo. May mas malaki pa sa alimango. Tama lang iyon, pang-umpisa pa lang. Pang-umpisa. Kaya ano kayang takot ang pangunahing putahe? Ang puwang ng kailaliman. Paano nagkaroon ng ganitong kalaking puwang dito? Ano iyon? Mga mutant. Ang Scorpion Queen ay isa lamang niyang tagapagtanggol. Hindi tama. May mga bahagi ng tao sa bagay na iyon. Ito ay mga labi ng mech. Chimera. Pagsasama ng tao at hayop. May mga tao na gumagamit ng tao para sa eksperimento. Gutom na gutom. Nagsasalita ito. Kailangan ng mas marami. May kamalayan pa siya. Hindi na siya tao, patayin. Ako na. Lumayo. Mas malala pa itong asidong ito kaysa sa Scorpion. Mas malala pa ang asidong ito kaysa sa likod ng alakdan. Caution cute, diake. Mas malala pa ang asidong ito kaysa sa likod ng alakdan. Isinclude caution cute soin. Kapag natamaan, tapos na. Mecklin. Kapag natamaan, tapos na. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Kailangan nating mahanap ang kanyang kahinaan. Nasa dibdib niya ang kanyang pangunahing bahagi. Protektado ito ng mga labi ng makina. Gusto kong kainin siya. Kailangan munang basagin ang shell na iyon. Yung piraso ng labi. Mukhang pamilyar. Mga bahagi ng unang henerasyon ng pulang apoy. May bahagi ng mech ng lolo ko sa loob ng halimaw na ito. Hindi nakapagtataka na parang pamilyar ang kanyang presensya. Ano bang gusto mong sabihin, matandang fox? Noong mga panahong iyon. Sige, patayin na lang siya. Ang radar ko. Matapos umalis si Mira. Susuportahan siya ni Anning. Hindi ko kailangan ng utos mo. Kakayahang muling mabuhay. Hindi ito kayang patayin. Kung hindi mo siya mapatay, kainin mo na lang siya. Pulang temperatura. Walang katapusan. Saktan mo ang kanyang core. Basta't lamunin ang core. Sigurado na siyang mamamatay. Nahanap na. Ngayon na. Tapos na ang pagsuso. Karagdagang 2,000 na karanasan. Natuklasan ang piraso ng parehas na mech. Nagsasama-sama ang datos. Nakataas ang antas mula 11 hanggang 12. Na-unlock ang nakatagong impormasyon. Unang henerasyon na piloto ng Crimson Flame. Piraso ng alaala. Mga piraso ng alaala. Alaala ni Lolo. Hindi ko hahayaang sirain ninyo dito. Lolo. Ano ba talaga ang pinagdaanan niya noon? Nasa anong iniisip? Umalis na. O CJ. Anong iniisip ng bata? Ginoong Zhao. Paano namatay ang lolo ko noon?
Bakit bigla mong tinanong yan? Nasa loob ako ng katawan ng hybrid beast. Nakita ko ang mga bahagi ng unang henerasyon ng Red Flame. At ilang mga piraso ng alaala. Ang dapat mangyari ay nangyari na. Namatay ang lolo mo para selyuhan ang puwang ng kailaliman. 20 taon na ang nakalipas, nag-iisa siya. Hinarap niya ang alon ng mga halimaw na umaagos mula sa puwang. Sa huli, siya ay nawala kasama ng puwang. Ang pagkawala ay hindi nangangahulugang namatay. Kaya, bakit naroon ang mga bahagi ng kanyang mech? Sa loob ng katawan ng mga halimaw. Hindi ko rin alam ito. Siguradong may itinatago siya sa akin. Hunting order ng taglamig. Pagsasama-sama ng buong lungsod. Linisin ang mga paligid na hayop. Bilangin ayon sa nakuha. May mahigpit na utos ang konseho. Kailangan linisin ang lahat ng lungga ng hayop bago magtaglamig. Kung hindi kakayanin ng mga supply ngayong taon. Pagsasama-sama ng buong lungsod. Maraming mga halimaw na pwedeng kainin. Ito ba ay si Lixwanti ang mahilig kumain? Narinig ko na kumakagat ka ng mga halimaw ng diretsyo. Sila na naman ang mga ito. Simula nang na-activate ko ang pulang apoy, hindi na ako nakapahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kumakain ng basura. Lalo na ikaw na ganito. Anong sinasabi mo? Nasa 12 na ako ngayon. Ikaw? Sa dito, ang 12 na antas ay nasa pinakataas na lakas. Huwag ka nang magpapaligoy-ligoy, Lixuantay. Nandito ang iyong misyon. Lahat ng mga hayop na ito ay para sa iyo. Narinig mo ba? Ito lahat ay sa akin. Sino man sa inyo ang ayaw sumang-ayon? Maari kong isaalang-alang na ibigay ang kalahati sa kanya. Lixwanti, talagang gusto mong mag-isa. Kayo na lang ang bahala sa ibang lugar. Kaya ko itong ubusin mag-isa. Mapagmataas. Ang utos ng paghahanap sa taglamig ay maaaring ikamatay ng iba. Para sa akin, isang malaking pagkain. Gutom na ang batang ito mag-isa. Tara, kain tayo. Unang lungga ng hayop, mutant na mga lobo. Mga 30 siguro. Medyo may taktika nga. Sayang lang. Hindi ako nagsasalita ng taktika. Tapos na ang pagsipsip. Dagdag 6 na po sa karanasan. Sobrang hina. Yung mga D-grade na ito, hindi talaga sapat para makalampas. Tapos na ang pagsipsip, kabuang dagdag 1,800. Isang lungga ng hayop, 1,800 na karanasan. Kailangan mong umakyat ng isang antas. Mga 3 siguro. Susunod. Noong araw, nilinis ko ang 5 lungga ng hayop. Sobrang tumaas ang karanasan ko. Tumaas ang antas mula 12 hanggang 14 na. Pag-angat ng antas, mula level 13 hanggang level 14 na. Sa loob ng 2 araw, natapos ko lahat ng mga gawain na ipinasa sa akin. Nasa level 14 na ako. Pero hindi pa rin sapat, ang kalaban na kinakaharap ng lolo ko. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Bata, gutom ka ba? Hindi gutom. Gutom ako. Ang matandang lobo ay hindi kailanman nabubusog. Sinabi ni Mira na ang minahan na iyon ay maaaring naglalaman ng mga mamahaling bagay. Mamahaling bagay. Akala ko magpapahinga muna. Sige na nga, dadaan lang. Mas marami ang mga bagay na magaganda sa mga lugar na ipinagbabawal. Mas marami ang magagandang bagay. Mataas ang antas ng radiation. Ipinapakita nitong may malaking karga dito. Nakatuklas ng reaksyong enerhiya sa unahan. Hindi alam ang antas. Marami. Gaano karami. Hindi matukoy. Inirerekomenda ang pag-urong. Lahat ng sistema ay nagsasabi na umatras ako. Siguradong maganda yan.
Naramdaman ng nag-iisang tahanan na ito ay hindi karaniwang halimaw. Nakatukoy na nagbababagong insekto. Ano itong bagay na ito? Individual na A-level. Babala, ang nilalang na ito ay may katangiang pagsasanib. Katangiang pagsasanib. Shit! Kaya nilang mag-merge. Naging 6 na BE class. Ang dami. Babala. Nakita ang reaksyon ng enerhiya ng E-class. I-class. 6 na BC class ang nagsama upang makabuo ng isang E-class. Anong magagawa ng matandang Soro? Hindi ito ang pangunahing bahagi niya. Kailangan mong lunukin ang lahat ng 6 na pangunahing bahagi. Para mapatay siya. 6 na pangunahing bahagi. Nasa saan? Nasa loob niya. Kailangan mong pumasok. Pumasok. Sira ka na. Babala, nasira ang likod na panangga ng 20%. Putang ina. Pasukin mo. Hindi rin naman masama. Hindi ka ba pwedeng magkaisa? Sali mo na ako. Ang galing mo. May ganito. Tapos na ang pagsipsip. Dagdag 800 na karanasan. Nahanap ang unang core. May 5 pang natitira. Tapos na ang pagsipsip positibo 800. Tapos na ang pagsipsip. Kabuang karanasan na nadagdag ay 4,800. Pag-angat ng antas mula 14 na hanggang 16 na. A-unlock ang pangunahing kakayahan. Pangunahing pagbuo. Ang pangunahing pagbuo ay kumokonsumo ng eBay score. Maaaring gumawa ng mga armas at anumang metal na produkto. Gumawa ng eBay score para sa mga armas. Isa ito sa mga pinakamatinding kakayahan ng Red Flame. Ang iyong lolo ay umasa sa kakayang ito noon. Nagawa ang walang katulad na mga sandata at kagamitan. Sa kasalukuyan, may sapat na reserba ng eBays at enerhiya. Maaaring gumawa ng C-level na armas o kagamitan. Pumili ng molde para sa pagbuo. Napakaraming pagpipilian. Ito na lang. Kumpirmahin ang pagbuo. Ang Firefox Great Sword ay gumagamit ng 30% ng eBay core energy. Nagsimula na ang pagbubuo. Ito ay ginawa ko mismo. Kumusta? Ang kakayahan ng pulang apoy ay hindi lang basta pagkain. Sarap. Ang mga kristal na ito ay bihirang metal na mineral. Nakatuklas ng mataas na purong abisal na ginto. Napakataas ng halaga. Inirerekomendang kolektahin. Lahat ng magagandang bagay ay nasisipsip. Makakatulong ito upang mapabuti ang iyong kakayahan sa paghulma. Babala. Nakatuklas ng EU-level na mutant na hayop. Kristal na higante. Isa na namang E-level. Sobrang swerte natin ngayon. Mga kaibigan, kukunin ko lahat ng kristal mo. Kain na.
Kakayahang magpagaling. Isa na namang abala ito. Nasa dibdib nito ang core. Protektado ng makapal na kristal. Kailangan mong basagin ang balabal na iyon. Sige, basagin mo na. Babala. 15% ng buong armor ang nasira. Ang tigas ng balabal. Hindi sapat ang TE-class na armas. Kailangan ng mas malakas. Nakita ang pangangailangan ng operator. Kailangan bang gumamit ng karagdagang e-buys at enerhiya? A-upgrade ang armas sa PE level. I-upgrade. Kumpirmahin ang pag-upgrade. Gumamit ng e-buys at enerhiya. I-upgrade ang Firefox Greatsword sa Firefox Battle Axe. Ngayon ay mukhang tama na. Wasak. Nahanap na. Oras ng pagkain. Natapos na ang pagsipsip. Nagdagdag ng 5,000 karanasan. Antas 18. Malayo pa ang lalakbayin. Antas 18. 3 araw ka palang umalis. Swerte ka at nakatagpo ng ilang malalaking bangka. Batang ito. Ang bilis mong tumubo. Hindi ba't maganda ang mabilis? Kapag sobrang bilis, mapapansin sila. May nagtatanong na sa Kongreso. Kongreso. Yung mga lolo't lola na yun, may plano na namang mag-ambush. Aning, okay ka lang ba? Mukhang pagod ka. Wala akong problema. Yung tingin ng taong ito. Parang medyo kawawa. Ginoong Zhao. Natapos ko na ang aking misyon. Salamat sa hirap, magpahinga ka na. Ano bang nangyayari kay Aning kamakailan? Palagi na lang siyang nag-iisa. Pagbalik niya, isinara na lang sa kwarto. Mukhang kailangan ko siyang kausapin. Aning, sinusundan mo ako. Hindi ka masyadong okay kamakailan. Walang pakialam sa'yo. Bakit hindi mo ako pakikialaman? Kami ay magka-team. Magkatrabaho tayo. Magka-team. Magkatrabaho tayo. Tandaan mo, ako ay isang mamamatay tao. At kami, sadyang napunta lang kami sa parehong workshop. Talagang mapanlait ang bibig ng guy na to. Sige, ano man ang sabihin mo. Pero kung may problema ka, maari mo akong sabihan. Problema. Wala akong problema. Huwag kang makialam. Itim na mga guhit. Parang hindi ko pa nakikita dati. Aning, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Lixuantay, bakit ka pumunta kay Aning? Wala naman. Nakipag-usap lang kami ng ilang sandali. Talagang kakaiba siya nitong mga nakaraang araw. Ano man ang mangyari, kailangan nating sundan siya. Nakatukoy ng bagong misyon na inilabas. Transportasyon ng biyang teknolohiya. Napakataas ng antas ng panganib. Biyang teknolohiya. Ang transportasyon ng biyang teknolohiya. Yung organisasyon na gumagawa ng mga hybrid na halimaw. Kung mahuhuli natin ang kanilang mga kargamento, tiyak na may magagandang bagay. Mira, tulungan mo akong suriin ang ruta ng transportasyon na ito. Nais mo bang mag-isip tungkol sa biyang technology? Ano nang ikinababahala? Ang kanilang kargamento. Tayo ang tatanggap. Papalapit na ang convoy sa loob ng 5 minuto. 3 guard match. Lahat ay standard na modelo. Mga laban na nasa T-level. 3 lang sila. Huwag mo silang maliitin. Kahit na hindi malakas ang mga match na gawa ng bihang technology. Pero magkaisa sila sa pakikipagtulungan at saka. Maaaring may teknolohiya ng e-buys sa kanilang mga armas. Ang karaniwang match ay nasisira sa isang hit lamang. Teknolohiya ng e-buys. Kaya't kailangan itong nakawin. Narito na. Lixuanti. Talagang nais mong kumilos. Siyempre. Mga kaibigan. Iwanan ang mga kalakal. Patawarin kayo sa kamatayan. Mga hindi kilalang unit agad na umalis. Kung hindi ituturing naming kaaway. Kung kaaway, kaaway na. Sobrang daming sinasabi.
Ang bagal mo. Wasakin ang kalaban na sistema ng armas. Magandang koordinasyon. Pero, hindi sapat ang init. Tatlong T-class, tapos na sa loob ng 1-0 segundo. Nasaan ang mga kargamento? Mag-ingat, maaaring may bitag. Natuklasan ang mataas na purong Deep Abyss Core Extract. Napakahalaga nito. Deep Abyss Extract. Mas konsentrado kaysa sa orihinal na Abyss Core. Lahat ng magagandang bagay kinain ko na. Tapos na ang pagsuso. Ito ang disenyo ng Mech. Chimera Mech. Ito ang pangunahing disenyo ng hybrid na Mech. Hybrid na Mech. Iyon ay uri ng halimaw na gumagamit ng tao para sa eksperimento. Vincent Rain. Kaya pala may presensya ang Beyond Technology sa Tiling Way. Dumating na ang suporta. Kailangan nating umatras. Tara! Nakakatuwa. Ang daga ng Tiling Way. Nagsimula ng manghuli ng gatas. Teknolohiya ng Beyan. Tiyak na may base sila sa Tiling Way. Ipinapakita ng mga disenyo na patuloy nilang sinusubukan ang tao. Yung mga hybrid na hayop, lahat ay naging tao. Tayong Zha, matagal mo nang alam ito. May mga pagdududa, ngunit walang ebidensya. Mukhang may itinatagong lihim ang matanda. Ngunit hindi ito ang tamang oras para magtanong. May isang address sa disenyo. Timog silangan ng Tieling, ng abandoned na pabrika ng kemikal. Doon ako nag-scan. Palaging may mahina na reaksyong enerhiya. Akala ko ay natitirang radiation lang. Maaaring ito ay base ng Beyond Technology. Pupunta ako roon. Napakadelikado niyan. Ang lakas mo ngayon. Sapat na ang 18 na antas. Ikaw na batang ito, pareho kayo ng lolo mo. Susunod din ako. Aning. Bakit siya nandito? Beyond Technology. May utang ako sa kanila. Anong utang? Pathway pagkawasak ng pamilya. Conduit pagkawasak ng pamilya. Kapatiran sa kabilang dulo. Kaugnay ba ito sa teknolohiya sa kabilang dulo? Nakatapos ang pag-scan. Maraming enerhiya ang reaksyon sa loob ng pabrika. At may mga senyales ng buhay ng tao. May nakulong doon. Hindi lang nakatago. Dapat silang binabago. Gamit ang tao sa eksperimento. Itong mga hayop na to. Walang kwentang usapan. Pasok na. Sige na. Hindi talaga siya sumusunod sa utos. Sobrang tahimik. Walang kahit anong depensa. May mali, ito ay isang bitag. Ah, ang dami. Tama nga, ito ay isang bitag. Mahihina ang mga haling ito. Nakompleto ang pagsipsip, karanasan positibo 1-0. Kahit na hindi marami ang bawat karanasan. Pero sapat ang bilang. Maligayang pagdating sa Tiling Way Branch. Mga maliit na daga. Ginoong Aning. Nagkita na naman tayo. Kilalang kilala ni Aning ang taong ito. Vincent Rain. Natutuwa akong naaalala mo pa ako. Sa kabila ng lahat, ang pagkamatay ng buong pamilya mo, ay pinlano ko ng isang kamay. Anong sinasabi mo? Ang iyong ama, ina, at ang iyong mahal na nakababatang kapatid na babae. Lahat sila ay mga eksperimento ko. Sayang, hindi sapat ang kanilang resonance factor. Hindi nila nalampasan ang panahon ng pagbabago. Ikaw nga, bilang nag-iisang nakaligtas. Ang lakas ng resonance factor ay higit pa sa karaniwan. Matagal na kitang hinihintay na lumago. Hinihintay na maging sapat na malakas. Sapat na mahalaga. Ganoon pala. Ang katotohanan sa paglipol ng pamilya Angia. Patayin kita.
Aning, sandali lang. Sige na. Hayaan mong makita ko. Gaano karaming lakas ang mayaalpas ng iyong galit. Napakahina. Aning, putang ina. Ikaw ba yung kakaibang nilalang na sumisipsip? Sino bang sinasabi mong kakaibang nilalang? Huwag magkamali. Ito ay papuri. Ang panlabas na teknolohiya ay nag-aral sa kailaliman ng ibis ng dekada. Hindi pa nila nakita ang ganitong klase ng kaso. Yung core ng Red Flame Armor. Buhay ito. Alam niya ang tungkol kay Husan Taiye. Kung maaari sana, talagang nais kitang imbitahan. Sa aking silid ng pag-aalis ng laman. Gusto mong hiwain ako. Subukan mong maglakas loob. Ang bagal mo naman. Nahuli. Ang buong lakas ko. Kawili-wili. Pero hanggang dito na lang. Babala. Nasira ang baluti ng 50%. Panginginig ng core. Ang lakas. Ang match na ito ay hindi ordinaryong bagay. Ito ay isang halimaw na nilikha mula sa napakaraming abyssal core. Si Aning, ang batang ito, hindi magtatagal. Siya ay magiging pinakamainam na lalagyan. Ano ang ginawa mo sa kanya? Hindi mo kailangang malaman. Dahil hindi ka mabubuhay hanggang sa araw na ito. Hindi mo maiiwasan ang distansyang ito. Hindi ko maiiwasan. Lixuan Tai. Maliit na palihim. Puso ng paghulma. Kaya mong tanggapin ang suntok na ito. Magaling. Tapos na tayo dito ngayon. Nawalan na ako ng interes sa inyo. Gusto ko nang umalis. Tandaan mong alagaan si Aning. Bumabagsak na ang Lixuanti dito. Kailangan nating umalis. Nasaan si Aning? Nakita ko ang kanyang mga senyales ng buhay. Nasa silangang guho. Pumunta ka at iligtas siya. Ah, natagpuan na. Buhay pa si Aning. Mila, tulungan mo akong hilahin siya. Sige, gagawin ko agad. Nahanap na. Talagang nakakaantig ang pagkakaibigan ng grupo. Vincent. Huwag kang magalit. Nandito lang ako para kunin ang aking eksperimento. Bitawan mo siya. Tapos na tayo. Wala tayong laban sa kanya. Huwag mag-alala. Babantayan ko siya ng mabuti. Hintayin mo siyang matapos sa pagbabago. Magkikita pa kayo uli. Sabi ko na. Bitawan mo siya. Walang utang na loob talaga. Nakita ang E-class na mod na kamay. Steelwing Giant Dragon. Inirerekomenda agad na umatras. Batang ito, hindi madaling hawakan ang bagay na ito. Isang hybrid na nilikha mula sa Abyssal Dragon. Umalis ka na muna. Pero, makinig ka. Mag-ingat ka. Mira, hindi mo pa nga maprotektahan ang mga kasamahan mo. Gusto pang maging malaking bayani. Talagang nakakatawa. Anning, dinala na siya. Ang kalaban mo ay ako. Gusto mong lapitan si Mira. Tanungin mo muna kung pumapayag ang aking pang-akse.
Gusto kong kainin kita. Sumpa. Ang haluang ito ng mga kaliskis ng higanting dragon at haluang metal. Masyadong matigas ang panlabas na balat. Babala. Taas, 12,000 kilometro. Manipis ang oxygen. Nabawasan ng 15% ang kahusayan ng core ng pugon. Bata, kapag bumagsak ka sa taas na ito. Hindi mo ito kakayanin. Kaya't bilisan mo na. Gusto mong makawala sa akin. Walang paraan. Pangunahing pagbuo ng mga nakakulong na kadena. Babala. Nawasak ang 60% ng armor sa kaliwang balikat. 5 kilometro ang taas. Sa loob ng 30 segundo, tatama ito sa lupa. Wala nang maraming oras. Kailangan natin itong ayusin bago ito bumaba. May puwang sa pagitan ng kanyang dibdib na panangga. Doon nakapaloob ang core, putulin natin ito. Nahanap ko na. Bigyan mo ako. Simula. Oras ng pagkain. Sobrang enerhiya. Nakatuklas ng mataas na purong enerhiya mula sa kailaliman. Nagsisimula ng muling bumuo ang katawan. Ang bilis ng pagbaba. Mababasag ako. May mga bihasa pa. Mira, kamusta ka? Ayos lang ako. Pero anong gagawin kay Anning? Dinala si Anning. Pero ibabalik ko siya. Bumalik ka muna sa tiling at ayusin ang mech mo. Tapos hanapin natin si Vincent para magpatao ng parusa. Hindi naman malubha ang sugat ni Mira. Magpahinga ka ng ilang araw. Pero nahuli si Anning. Alam ko, mukhang natuklasan ng Bian Technology ang Tiling Way. Ginoong Zhao, ano ba talaga ang alam mo? Bakit kailangan hulihin ng Bian Technology si Anning? Bakit mawawala ang angkan ng An? May mga bagay na ayaw ko sanang sabihin sa iyo. Ngunit ngayon, kailangan mo nang malaman ito. 20 taon na ang nakalipas. Nagsimula na ang biyang teknolohiya sa kanilang plano ng ebolusyon. Ang layunin nila ay pagsamahin ang tao at ang mga halimaw mula sa kailaliman, upang lumikha ng perpektong sandata sa digmaan. Gawing sandata ang tao, hindi lang basta pag-aari. Kahit ang lolo mo, isa sila sa mga eksperimento nila. Anong sinasabi mo? Ang lolo ko, hindi ba namatay siya sa laban-laban sa Abyssal Beast? Noong 20 taon na ang nakalipas. Pinangunahan ng lolo mo ang Red Flame Mech. Nag-iisa niyang tinatakan ang malalim na bitak ng Chiangbai Mountain. Ngunit hindi siya namatay sa labanan, kundi siya ay nahuli ng mga tao mula sa Bian Technology. Hindi namatay ang lolo ko sa digmaan. Nahuli siya at ginawang eksperimento. Ganon din ang pamilya ni Angia. Ang mga magulang ni Aning. At ang nakababatang kapatid ay nahuli para sa eksperimento ng pagsasanib ng mga Diyos. Gusto nilang pilitin ang dugo ng Liuxian na ipasok sa katawan ng tao, upang lumikha ng mga mandirigma ng Diyos na maaaring kontrolin. Si Aning ang tanging nakaligtas sa angkan ng An. At siya rin ang tanging matagumpay na nakatugma sa dugo ng Liuxian. Nahuli siya ni Vincent, upang tapusin ang eksperimento na hindi natapos noon.
Ganun pala. Ang Bihan Technology ay hindi lang gustong sakupin ang mundong ito. Gusto nilang gawing walang kamalayan ng mga sandata ang lahat. Ano ang ginawa nila sa lolo ko? Hindi ko alam. Baka patay na siya. O baka naging kung ano na siya. Itong mga hayop na ito. Likswanti. Sumpa ng lolo. Babalik ko ang lahat ng ito. Ginoong Zhao. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ni Wenster. Sa kailaliman ng Chiangbai Mountain ay may isang pabrika ng armas ng biyang teknolohiya. Ito ang pinakamalaking base nila sa Hilagang Silangan. Dapat ito rin ang pugad ni Vincent. Sa lakas mo ngayon. Ang pagpasok ng walang ingat ay tiyak na kamatayan. Ginoong Zhao. Maaaring hindi mo alam. Hindi na ako ang dati kong ako. Hintayin mo ang magandang balita ko. Likswanti. Salamat sa pagtulong mo sa akin na ayusin ang match. Ako ang nagpasira sa iyong match. Dapat lang na ayusin ko ito. Anong klaseng baril ito? Electromagnetic railgun. Ginamit ko ang mga materyales na dinala mo para i-modify ito. Kahit na 3 shot lang ang kaya nitong gawin. Pero bawat isang shot, kayang tumago sa armor ng grade A na mga halimaw. Totoo ba? Ang galing. Zhao Mantang, lumabas ka dito. Deputy Director Zeng. Anong kailangan? Nasaan ang Qingjin Mech ni Aning? Ayan ay pag-aari ng konseho. Itong taong ito, nakuha si Aning. Ang iniintindi niya ay ang mecha. Nakuha ng biyang teknolohiya ang Qingjin Mecha. Ano? Nawalan niyo ang ari-arian ng konseho. Nawalan niyo. CJ. Wala na ang Qingjin Mecha. Wala na rin ang Draber. Zhao Mantang. Paano mo ipapaliwanag ito sa konseho? Gagawa ako ng ulat. Gumawa ng ulat. Anong silbi ng paggawa ng ulat? Kung hindi ninyo kayang pangasiwaan ang mga mecha na ito. Ibigay na lang lahat sa parlamento. Mula ngayon. Kukunin ang red flame at flowing light. Ano? Ano ang sinabi mo? Paano? Ayaw mo. Akala mo sino ka? Ang match ay para sa Tiling Guard. Dapat ang Draber ay isang napagkasunduan ng Tiling Guard Council na tinanggap na kandidato. Ano ang gusto mong gawin? Magsimula ng gulo. Tama bang gawin mo iyan? Ako. Ang match ay akin. Buhay ko rin ito. Alin ang gusto mo? 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Babalik ko ang kapayapaan at si Qingjin. Kasama na ang ulo ni Vincent. Kung pagbalik ko, ay makita ko si Ginoong Zhao o si Mira. Nawawala ang isang buhok. Hahawakan ko ang ulo mo at ikotin. Para itong bola. Ayoko na. Wala na akong pakialam. Mira, sumunod ka. CJ, bata. Sige na. Ibalik mo ang kapayapaan. Likswanti. Nandyan na ang lokasyon ng pabrika ng armas. Sa wakas, nandito na tayo. Ito na ba ang pugad ni Vincent? Ang daming match. Tamang-tama para mag-init. Ganito lang. Pangunahin na pagbuo. Pabula ng bala. Ang lakas. Ang lakas ng apoy ng red flame ay talagang nangingibabaw. Vincent, nandito ako para magpaliwanag sa'yo. Likswanti. May dumarating. Babala. Nakatukoy ng E-level na binagong halimaw 2. Apoy demonyo na unggoy at yelo na perlas. 2 A-level na sabay na lumabas. Pinsalang dulot ng pagsabog. Nabawasan ng 15% ang armor. Ang lakas naman.
Sobrang mabagal. Nagdulot ng pinsala, bumaba ng 20% ang buhay ng target. Kung ganito ang laban, sigurado na tayong mananalo. Sigurado na tayong mananalo. Ano? Lixwanti. Wala ng oras para makaiwas. Lixwanti. Nasira ang baluti ng 40%. Sampain. Ganito na ba ang katapusan? Huwag kang sumuko, bata. Himukin mo itong lumapit. Malapitan. Ang kama niya ay may katangian ng apoy. Ang puso mo rin ay may katangian ng apoy. Kapag nagtagpo ang apoy at apoy, magdudulot ito ng resonance. 2-0 siyam 7-1-6 Lixuantay. May kalaban sa harap Tamf 6-1-0 Evel, V. 180 si Isamasyo, Raor. May kalaban sa harap, mga 20 nakakampi. Meron pa, ang lumilipad na mekanikal na hayop. Enye. Naghaharang sa daan. Gaano man karami kakainin ko. Wasakin ang doble. Kasalukuyang nilulunok. Ganito lang iyon. Aking Ginoo. Ang laban ng Red Flame match ay higit sa inaasahan. Malubha ang naging pinsala ng advance team. Kawili-wili. Mas mabilis siyang umunlad kaysa sa inaasahan ko. Dahil gusto niyang iligtas ang kanyang mga kasama. Hayaan natin siyang harapin ang isang pagpipilian. I activate ang Beast Tie Dispersal Device. Target, Tiling Way. Official. Ganyan ay ilalantad natin ang posisyon natin. Walang problema. Hayaan siyang piliin kung sino ang ililigtas. Sa pagitan ng pagsagip sa kasamahan o sa pamilya. Kaysa sa direktang pumatay sa kanya. Nandun si Aning. Basta tumakbo ka lang. Swantay. Ang mga pangkat ng Gi at Si na mga halimaw mula sa kailaliman ay nakalusot na sa unang linya ng depensa. Hindi na kailangang hintayin ang mga Gi na antas na halimaw mula sa kailaliman. Hindi na kami makakatagal ng matagal pa. Lixwante, ano ang balak mo? Bata, nakapag-isip ka na ba? Si Aning ang kasama ko. Pero ang Tiling Way ay aking tahanan. Kaya't gumawa ka ng desisyon. Ano man ang piliin mo. Nariyan si Gugu para sa'yo. Pasensya na. Anin. Babalik ako para iligtas ka. Pero ngayon, hintayin mo ako. Mira, sakay sa airship. Huwag kang mawawala. Kailangan mong bumalik. Lahat makinig sa utos. Manatili sa posisyon sa butas. Huwag kang umatras kahit isang hakbang. Bumugon na. Zhao Mantang. Ang dami ng mga halimaw na ito. Paano namin mapapanatili ang depensa? Ito na ang huling base namin. Wala na tayong atrasan. Panatilihin ang depensa sa puwang. Tidek Gies panatilihin ang depensa sa puwang. Sobrang dami, hindi natin kayang pigilan. Halika na, malaking insekto. Ano? Walang epekto sa lahat. Babala. Nasira ang katawan. Bumaba ng 50% ang kahusayan ng sistema ng eroplano.
Masyadong matigas ang kanyang baluti. Walang silbi ang karaniwang atake. Bata, ang baluti ng taong ito. Isa sa pinakamahirap na materyal sa kailaliman. Gusto kong buksan siya. Hindi sapat ang lakas lang. Babala, 40% ng armor ay naubos na. Sumpa. May paraan ba ang matandang fox? May isang paraan nga. Ngunit mataas ang kapalit. Anong paraan? Upang ganap na makiisa sa nag-iisa. Hayaan ang lakas ng nag-iisa na ganap na lumabas. Ganap na makiisa. Anong ibig sabihin nito? Ang iyong katawan ay magdadala ng lakas ng nag-iisa sa loob ng 3,000 taon. Kung hindi mo kaya, ikaw ay malalamon ng nag-iisa. Maging puppet ng pamilya Gu. Abnormal na temperatura ng core 21,000 na nadetect. Pinili. Abnormal na temperatura ng toxin 21,000 na nadetect. Matandang fox. Halika na. Ano man ang halaga. Tinatanggap ko ito. Ang batang iyan. Hayaan mong makapag-relax muna ang sarili ko. Ano yan? Pagpapakita ng banal na espiritu. Anong banal na espiritu? Anong pagpapakita ng banal na espiritu? Zhao Mantang, anong kalokohang sinasabi mo? Kaya pala, talagang nakaselyo sa pulang apoy na match si Ginoong Hugh. Ang pinakamataas na tagapagtanggol ng pamilya sa Hilagang Silangan. Ang alamat ng mga tagapagtanggol ng pamilya ay kumalat sa Hilagang Silangan sa loob ng ilang daang taon. Halos lahat ay lumaki na nakikinig sa mga kwentong ito. Huliu Huang Baihui. Ang 5 dakilang pamilya ay nagtatanggol sa isang lugar. Ngunit iyon ay alamat lamang. Ito ay mga kwentong pamahiin mula sa mga nakatatanda. Hindi kayo kailanman naniwala na talagang umiiral ang mga Diyos ng mga engkanto. Nagpakita na si Ginoong Tigersan. Nagpakita na ang aming Diyos ng tahanan. Pagpalain kami. Pagpalain ang Tailing Way. Old Lee. Nakita mo ba mula sa langit? Hindi kayang suriin ng sistema ang ganitong anyo ng enerhiya. May epekto. Nasisira ang kanyang balot. Siyempre, may epekto. Ang apoy ng pamilya Gu ay tunay na apoy na kayang sunugin ang lahat. Kung magpapatuloy ito, masasaktan ang mga sibilyan. Dapat mabilis na tapusin ito. Kaya't hayaan mong direktang kunin ang nag-iisa ang kanyang buhay. Ito ang kapangyarihan ng mga Diyos. Direktang kunin ang buhay. Masarap. Lixwanti. Pangunahing airship ni Vincent. Papunta na sa Tiling Way. Nakita ko na. At mayroon pang asul na mecha. Ganap na nagbago ang kanyang reaksyon ng enerhiya. Ganap na nagbago. Anying. Ano na ang naging anyo niya? Anying. Talagang kahanga-hanga. Natapos na ang pagkolekta ng datos, Ginoo. Ang ganitong anyo ng enerhiya mula sa mga Diyos ay lubos na lampas sa ating theoretical na modelo. Siyempre, lampas ito. Ito ay 3,000 taong akumulasyon. Paano ito maipapaliwanag ng modernong agham ng madali? Ngunit ayos lang. Hindi ko kailangan itong maunawaan. Kailangan mo lang makuha ito. Kapayapaan. Narinig mo na. Magaling. Ang iyong tungkulin ay talunin si Lixuantay. Patunayan mong mas malakas ka kaysa sa kanya.
Ah, ah. Tumigil. Kailangan mong sirain ito. Si Rain. Hindi. Ito ay muling pagsilang. Kaya, iyan ay ang match ng kapayapaan. Paano ito naging halimaw? Ito ang ebolusyon ng bihirang teknolohiya. Ginagawa ang tao na parang multo. Nanay, yung kuya ba ay nakain na? Huwag tumingin, isara mo ang mga mata mo. Sobrang bilis. Hindi ko maabot. Walang pattern ang kanyang galaw. Lahat ay nakabatay sa instinct sa pakikipaglaban. Mag-ingat sa likod. Ang bagal mo sobra. Walang kwenta manood lang ng palabas. Hayaan kitang lagyan ka ng konting pressure. Kawalang hiya. Parte rin ito ng ebolusyon. Ang mahihina lang ang nagsasabi ng patas. Ang malakas tinitingnan lang ang resulta. Lixuan Tai. Hindi ka ba sobrang lakas? Hindi mo ba gustong protektahan ang lahat? Kalma. Talagang nakalimutan mo ba na magka-team tayo? Magka-team. Hindi kita binigo. Bumalik na ako. Mode ng Red Worm. Buong bukas. Pinili ko si Tiling Wei. Dahil responsibilidad ko iyon. Parang noong 20 taon na ang nakalipas nang may iba ang nagsagip sa akin. Pero never kong naisip na iwan ka. Manloloko. Lahat sila manloloko. Babala. 60% ng armor ang nasira. Dapat na itong matapos. Tapos na ba ang usapan? Kapayapaan. Hawakan siya. Bitawan mo. Kailangan ng lumaban ngayon, di ba? Kalma lang. Anong ginagawa mo? Di ko alam. Kumikilos na ang katawan ko. May kamalayan siya. Hindi pa siya ganap na kontrolado. Naalala ni Aning. Sino ka? Ikaw si Aning. Ikaw ang match pilot ng Iron Ridge. Huwag na nating sabihin pa. Ah, sakit ng ulo ko. Patayin mo na siya. Ikaw ang aking obra. Kailangan mong makinig sa akin. Aning, naghihintay pa kami sa iyo. Hintayin mo ako. 3 tao. Bakit may opinyon? Si Aning ang responsable sa pagputol at paghatol. Sapat na ba ang 3 sa atin? Ang bilis ni Aning. Hindi ko kailangan ng pasanin. Lumakas na siya. Pinipigil niya si Vincent. Ang likas na pakikipaglaban ni Luxian. Kasama ng pagpapalakas ng e-base technology. Ngayon, ang batang ito ay isang ganap na halimaw. Lumaban sa iyong tagapaglikha. Bodong. Hawakan mo. Narito na ako.
Imposible, perpekto ako. Paano ako mapapatay ng aking likha? Dahil ang iyong nilikha ay hindi armas. Kundi put. Ha 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 ha. Ayos lang, mabuti. Bakit ka tumatawa? Aning. Ang ganda-ganda mo ngayon. Kalahating tao, kalahating hayop. May kapangyarihan ng mga Diyos. At lakas ng kailaliman. Ito ang hinaharap, kahit na ako'y patay na. Ngunit ang aking mga gawa ay nabuhay. Kayo ang lahat ay aking mga eksperimento. Magpakailanman. Tumakbo ka. Likswanti. Aning, okay lang ba kayo? Walang anuman. Tapos na. Kapayapaan. Ano ang ginagawa mo? Patay na si Vincent. Tumahimik ka. Walang kinalaman ang taong iyon. Alam mo ba? Likswanti. Sinasadya kitang kamuhian. Mula sa unang araw ng pagkikita, kinamumuhian kita. Bakit? Bakit? Pareho tayong mga inapo ng tsuma. Bakit ikaw ay walang ginagawa? Ngunit maaari kang walang hanggan na umunlad. Gusto kong maghiganti para sa pamilya. Pero lagi kang mas mahusay sa lahat. Dahil lagi kang mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Kahit na ikaw ay nasa likuran. Palagi kang nakakakuha ng atensyon. Ako ay henyo. Mula pagkabata, sinasabi ng lahat na ako ay henyo. Pero ikaw, isang walang kwentang tao. Bakit ka makakapantay sa akin? Akala ko ay may mga bagay na hindi mo maiwasan. Aning, hindi ko kailanman inisip na mas magaling ako sa iyo. Talaga, bakit ikaw ang pumatay sa level na Abyss Beast? Bakit hindi ka sumugod? Tinitingnan mo ba ako ng may pang-insulto? Ayaw kitang saktan. Kaya hayaan mong patayin kita ng ganito. Amang hamak, kung mamatay ka, sino ang maghihiganti sa iyong lolo? Matandang Soro, tama ka. Kung talagang gusto mong makipagbakbakan, sasamahan kita hanggang dulo. Anyway, sa wakas, seryoso ka na. Sinasabi mong galit ka sa akin. Dahil lagi kong natatanim sa ulo mo. Mas lumakas siya. Mas malakas kaysa dati. Ganyan lang. Ito ang laban na gusto ko. Wala nang maghihiwalay sa'yo ngayon. Yung ganito na naman. Kapal ng armor ng cockpit bumaba na sa 80%. Isang beses pa, tapos na tayo. Batang ito. Panahon na. Palayain mo na ang mag-isa. Hindi na kita papayagang masaktan pa ang iba. Gusto mo na namang maging tagapagligtas. Sasagutin kita.
Kamatayan ng berde ng ahas. Pagsabog ng apoy na sinta. Umalis na. Anong ibig sabihin nito? Pagkagising niya, wala siyang sinabi. Umalis siya na may dalang sirang lapis lazuli. Bakit hindi niyo siya pinigilan? Pinigilan namin siya. Pero siya. Sinabi niyang iparating ko sa iyo ang isang mensahe. Ano ang sinabi niya? Ito ay simula pa lamang. Maghahanap ako ng lakas sa mas malalayong lugar. Sa susunod na pagkikita, babalik akong panalo. Kapayapaan. Tama nga. May isa pang bagay. Anong bagay? Nawala ng tungkulin si Zheng Tiezu. Nagpasya ang parlamento na ako ang humalili sa depensa ng Tailing Wei. Si Ginoong Zhao ngayon ang boss ng Tailing Wei. Anong boss-boss na yan? Tulong lang naman sa pagbabantay. Sa kahit anong kaso, ligtas na ang Tailing Wei. Lixuanti, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang gumalaw. Ayos lang ako. Batang iyon.